Lesson 13 ng kwento ng pag-asa, ang pagkatawag kay Moises upang maging leader. Lumipas ang maraming taon, ang anak ni Abraham ni si Isaac ay nagkaroon ng sariling anak na lalaki na si Jacob. Sa kalaunan ay pinangalanan ng Diyos na Israel, si Jacob. Nang lumipat si Jacob sa Ehipto, dinala niya ang lahat ng iba pa niyang anak, sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher, at ang kanilang pamilya ay 77. Lahat sila sa kabubuan ay 70. Si Joseph ay isang anak na pinagmalupitan ng kanyang mga kapatid ay naroon na sa Ehipto. Sa paglipas ng panahon, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid, at ang lahat ng henerasyong iyon. Ngunit patuloy na pinagpala ng Diyos ang mga Israelita. Sila ay dumami at halos mapuno ang lupain ng Goshen. Ang pamumuhay nila sa Ehipto na napapalibutan ng mga huwad na Diyos-Diyosan. Sinasamba ng mga Egyptian ang 1,500 iba't ibang Diyos na hindi manlilikha ngunit itinuturing na may kapangyarihan sa loob ng kalikasan. Ang iba ay bahagi ng tao, ang iba ay hayop at ang ilan ay iba pang mga bagay tulad ng ilog Nilo. Ngunit ang mga Ehipsyo ay may isang bagay na karaniwan, lahat sila ay mamamatay. Balang araw, itinuring din si Paraon na isang Diyos, kalahating Diyos habang nabubuhay, ngunit nagiging ganap na Diyos kapag siya ay namatay na. Ang Ehipsyo ay lumikha ng mga estatwa ng mga Diyos-Diyosan upang ang mga Diyos ay mabuhay sa loob ng mga ito. Sila ay nagtayo rin ng mga templo bilang mga bahay para sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sa halip na pangalagaan ng Diyos ang mga tao, inalagaan ng mga tao ang mga Diyos-Diyosan. Sa katunayan, ang tungkulin ng mga pari ay upang panatilihing masaya ang mga Diyos-Diyosan nila. At ito ay kakaiba sa tunay na Diyos ng Biblia. Ang paniniwala ng Ehipto tungkol sa paglikha ay nagsasabi sa kwento ng kanilang pangunahing Diyos. Ito ay ang kwento na itinuro noon pa man. Bago pa nabuhay ang sino man sa mundo, isang walang hanggan, walang katapusan, umiiral ang walang buhay na karagatan. Pagkatapos ay lumabas ang isang bunto ng lupa na parang piramid sa karagatan. At pagkatapos ay lumitaw ang Diyos ng araw o tinatawag nilang Ra. Ngayon sila ay naghahabulan sa buong kalangitan bawat araw. Ngunit siya ay namamatay o nakakulong tuwing gabi at nabubuhay o nakakalaya tuwing umaga. Ang araw ay mahalaga sa mga Egyptian. Tulad ng buwan ay mahalaga sa mga Mesopotamia. Makalipas ang humigit kumulang na 100 taon mula noong lumipat sina Joseph at Israel sa Ehipto, nagpatuloy ang pagdami ng mga Israelita. Isang bagong hari ang namuno at hindi napagtanto ang lahat ng ginawa ni Joseph para sa Ehipto. Natakot siya. Natakot sila dahil sa marami ang mga Israelita na baka sila ay magalsa o kaya ay kumampi sa kalaban at sila ay matalo. Kaya't pinahirapan sila sa paggawa. Pinilit ng mga pinuno ang mga Israelita na magtayo ng 2 lungsod para sa paraon. Ito ay tinawag na Pitom at Rameses. Ngunit habang sila ay inaapi, lalo silang dumami at lumaganap. Lalong nag-alala ang mga Egyptian, kaya't ginawa nilang miserable ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mas maraming trabaho at malupit na parusa. Pagkatapos ay sinimulang patayin ni Paraon ang lahat ng mga sanggol na lalaki. Iginiit na itapon sila sa ilog Nilo. Ang buhay sa Ehipto ay naging mas mahirap at mas mahirap para sa mga Israelita. Sumigaw sila sa Diyos at humingi ng tulong. Ang isa sa mga batang Israelita ngayon ay hindi itinapon sa Nilo. Ang kanyang mga magulang ay nagpasya na itago siya mula sa malupit na utos ng hari. Matapos siyang ilagay sa isang basket, pinalutang ito ng kanyang ina sa ilog Nilo. Natagpuan ng anak na babae ni Paraon ang bata at pinalaki ito. Pinangalanan siyang Moises. Nang nasa hustong gulang na si Moises, pinatay niya ang isang Ehipsyo na nakita niyang binubugbog ng isang Ebreo, ah, isa sa kanyang mga kababayan. Tumakas si Moises sa Ehipto at naging pastol sa ilang ng Sinai sa loob ng 40 taon. Isang araw habang pinapatnubay ni Moises ang kanyang kawan, malapit sa bundok ng Horeb, nakita niya ang isang puno na nagningingas, hindi natutupok ng apoy. Naisip niya na ito ay hindi pangkaraniwan, kaya't lumapit siya sa puno. Moises,
Moises. Tinawag siya ng Diyos mula sa palumpong. Narito po ako, sagot ni Moises. Manatili ka sa kinaroroonan mo. Tanggalin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ang lugar na ito ay banal. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno, na sina Abraham, Isaac, at Jacob. Si Moises, na natatakot na tumingin sa Diyos, ay tinanggal ang kanyang sandalyas at tinakpan ang kanyang mukha. Sinabi ng Diyos, nakita ko ang paghihirap at pang-aapi ng aking mga tao sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang pagdaing at bumaba ako upang iligtas sila. Ilalabas ko sila mula sa Ehipto at ibibigay sa kanila ang masaganang lupain ng mga Kananeo. Kaya pumunta ka sa Paraon, sinusugo kita upang ilabas ang aking bayan mula sa Ehipto. Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, hindi ako karapat-dapat. Sinabi ng Diyos, sasamahan kita. Malalaman nila na ako ang nagpadala sa iyo at pagkatapos mong akayin ng aking mga tao palabas ng Ehipto, ay sasambahin ninyo ako sa bundok na ito. Nagtanong si Moises ng isa pang tanong, kung pupunta ako sa mga Israelita sa lupaing iyon ng maraming mga Diyos at sabihin ang Diyos ng iyong mga ninuno ang nagpadala sa akin, baka itanong nila sa akin kung ano ang pangalan mo. Ano ang dapat kong sabihin? Ang Diyos na walang hanggan. Sabihin mo sa mga Israelita na ako'y ako nga. Ito ang aking walang hanggang pangalan at ang pangalan kung saan ako ay aalalahanin. Tipunin mo ang mga pinuno at sabihin sa kanila na si Yahweh, ang Diyos ninyong mga ninuno, ay nagpakita sa iyo at sinabing nakita ko ang inyong pagdaing. Pangako ko na ililigtas ko kayo at dadalhin sa lupain ng mga Kananita. Nagtanong si Moises ng ikatlong tanong, paano kung hindi sila maniwala sa akin? Tinanong ng Diyos, ano ang nasa iyong kamay? Sumagot si Moises, isang tungkod. Itapon mo. Inihagis ito ni Moises sa lupa. Kaagad ito ay naging isang ahas. At si Moises ay tumadon palayo. Hawakan mo sa buntot nito. Nang gawin ito ni Moises, bumalik ito sa isang tungkod. Gawin mo ito upang sila ay maniwala na ako ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na si Abraham, si Isaac, at Jacob. Si Moises ay bumalik sa Ehipto at kasama ang kanyang kapatid na si Aaron ay nagpatawag ng isang pagpupulong ng mga pinunong Israelita. Sinabi nila sa mga pinuno ang sinabi ng Diyos kay Moises at nagsagawa ng himala si Moises gamit ang tungkod. Ang mga Israelita ay naniwala at sumamba sa Diyos dahil alam nilang nakita niya ang kanilang pagdurusa at ililigtas sila. Amen. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon.